Hello guys! Tomorrow, araw ng kagitingan. So, dapat magbigay pugay tayo. Igalang natin ang ating mga bayani na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Ilang daang libong mga Pilipino ang nagmarcha papuntang Bataan March sa araw ng kagitingan. So, ang ating obligasyon bilang mga Pilipino ay sa panahon ngayon, dapat naman yung mga Pilipino irespeto si BBM dahil si BBM elected by the people bilang presidente ng Pilipinas. So, bilang pagbibigay pugay sa araw ng kagitingan, ang obligasyon natin bilang Pilipino ay maging magiting tayo sa ating bansa. Isipin natin palagi ang ating bansang Pilipinas. Ang ating mga kapwa Pilipino, 120 milyong Pilipino, 120 milyon na Pilipino ay isipin natin at ang ating future generation. Kamukha niyan, yung mga DDS, mga Duterte. Alam naman natin na ang iniwang utang ni Pinoy, ni President Noynoy mula kay President Aguinaldo hanggang kay President Noynoy ay 5 trillion pesos. Pero isang utangan lang yan ni Duterte, yung 7 trillion pesos. I-divide mo yung 7 trillion, bali 7 trillion pesos plus 5 trillion equals 12 trillion pesos. I-divide mo yan sa 120 milyong Pilipino. So, ang bawat isa ay may utang na dapat bayaran na 100 million pesos bawat isang tao. So, yung ating kaapu-apuhan, palagay ko hindi makakayanang bayaran yung utang na ginawa ni Duterte. Kaya nagtataka ako, ba't ang daming DDS na mahal si Duterte? Halos ibaon na tayo sa utang ni Duterte. Pero, despite sa ginawa ni Duterte na ganyan, ang dami pa rin nagsasabi kay Duterte na Duterte is the best president. Yung mga DDS yan, sinasabi nila yan. Ayon sa laki ng ating utang, 12 trillion pesos ang iniwang utang ni Duterte sa Pilipinas. Kaya nagkakaroon tayo ng pagtataas ng presyo ng bilihin dahil sa impact ng law of demand and supply. Dahil pag malaki yung utang natin, kamukha niya 12 trillion pesos, ang impact sa economy natin ay magtataasan ang presyo ng bilihin dahil yung value ng peso ay bumabagsak at tumataas yung presyo na yung value ng dollars. Kaya since na bumabagsak ang presyo ng peso, tumataas ang mga bilihin. Yan ang dulot ng mga ginagawa ng mga DDS. Yung pagmamahal nila kay Duterte, diba? The best. The best yan para sa mga DDS. Yung pahirapan yung mga Pilipino, pahirapan yung mga kabataan, pahirapan yung mga minor, yung mga hindi pa pinanganak, yung future generation. Yan. Ganyan ang impact ng pagmamahal ng mga DDS kay
Duterte. Mas mahal nila si Duterte kesa sa ating bansang Pilipinas. Mas mahal nila si Duterte kahit halos ibigay na yung bansang Pilipinas sa China. Mas mahal nila si Duterte, mas importante sa kanila si Duterte kesa sa teritoryo ng Pilipinas. So, sana mag-isip-isip yung mga Pilipino. Ano ba mas mahalaga sa inyo? Si Duterte o yung kalagayan ng mahal nyo sa buhay? Yung hindi ka pa pinanganak, may utang ka ng daang milyong utang ang babayaran mo dahil nakabaong ka na sa utang. Diba? Yan ang yan ang iniisip ko nga, bakit ganyan yung fanatic sa mga DDS kay Duterte. Yung pagmamahal nila kay Duterte, hindi nila iniisip yung paghihirap ng mga kapwa nila Pilipino sa taas ng presyo ng bilihin. Mas importante pa sa kanila si Duterte kahit ipamigay na yung Pilipinas sa China, yung ating teritoryo. Wala silang pakialam sa teritoryo natin. Samantalang bukas, araw ng kagitingan, halos lahat ng bayaning Pilipino ay ipinaglaban ng Pilipinas ang ating teritoryo at lahat ng mga Pilipino pinaglaban nila para sa ating kalayaan. So, sa tingin nyo ba, may kalayaan pa tayo pag binigay ni Duterte ang Pilipinas sa China, ang ating mga teritoryo? Ang mukha niya, yung alipores niya, sabi, wala raw West Philippine Sea. Ginagawa tayong mangmang ng mga alipores ni Duterte. Gusto nyo bang habang buhay na lang tayong pinapahirapan ng mga alipores ni Duterte? Yung ating pamilya pinahihirapan dahil sa taas ng bilihin at ibaon tayo sa utang. Ang ating mga anak, ang ating kaapu-apuhan at ang ating future generation. Maatim ba ng kaluluwa niyo yan na pahirapan ang future generation ng mga Pilipino? Samantalang bukas, araw ng kagitingan, ipinaglaban ng ating mga bayani ang ating kalayaan. Samantalang ngayon malaya tayo. Halos ipamigay ni Duterte sa China ang Pilipinas, West Philippine Sea, ang Mindanao, ang Palawan, ang Luzon, ang ating mga teritoryo. Ibig sabihin yan, pag nangyari yun, mawawalan tayo ng kalayaan. Gusto niyo bang ganun ang mangyari sa atin? Kaya pag binoto niyo yung mga alipores ni Duterte, wala na yung pinaglaban ng ating mga bayani na ating kalayaan. Mawawalan tayo ng kalayaan at mapupunta lang sa China. Sana lahat ng DDS, isipin nyo yung anak nyo, yung future generation ng mga Pilipino, yung Pilipinas, at ang 120 million Pilipino na nahihirapan dahil sa ginagawa niyong halos gawin yung Diyos si Duterte. Dahil para sa inyo the best president si Duterte. Maraming salamat po.